Hello, I'm back. Mm, ang ating topic ngayon ay ang Holy Mass, the highest form of prayer. So, umpisahan natin sa proper dress. O, diba, yung kailangan, diba, hindi sexy, diba, yung bawal ang sleeveless. Tapos, hanggat maaari, hindi pwede ang shorts. Diba? Kailangan proper attire. Kasi, ang kamiting mo, hindi ordinary na tao. Diba? Ang kamiting mo, si God. So, dapat proper na attire ka. Diba? Yung best. Sabi nga ganon, kailangan ang suot mo ay ang best dress mo. Kaya lang, minsan, bawa, merong pulupi or merong gute-gute ang damit, may butas, ganyan. Avoid to judge kasi paano ko yun pala yung best dress niya? Diba? Yun na palang maganda ng damit. Oh, diba? Kaya, ano lang. Tsaka, syempre, bawal mo judge. Ngayon, Holy Mass, highest form of prayer. Kahit anong novena, diba, prayers, ay hindi matutumbasan ang halaga ng Holy Mass. Because, dahil sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Diba? Diba, dati yung mga Israelites kailangan ng handog pampalit sa sins, diba? Reparation. So, ngayon, kahit maghapon kang mag-worship songs, mag-praise and worship, ay hindi matutumbasan ang isang oras na misa. Dahil andoon ang Holy Eucharist na ating pang-alay para sa ating kasalanan na kalugod-lugod sagad na kanyang tatanggapin. Diba? Tapos, ayun na nga, 1 hour before ka mag-receive ng communion, kailangan fasting ka na bawal kumain within 1 hour. So, usually naman, diba, liturgy of the word, tapos liturgy ng Eucharist. So, bago ka mag-liturgy, pagkatapos ng liturgy of the word, tsaka yung Eucharist, mga 30 minutes. So, kailangan mga 30 minutes, basta 1 hour before ka mag-receive ng Holy Eucharist, ay fasting. Usually naman sa morning, diba, coffee lang or
coffee and bread, mga ganon. So, light lang. Diba? Bago, halimbawa, sa umaga ka magsisimba. Ganon. Or, diba, paghapon naman is, bago mag-dinner. So, basta kailangan 1 hour before sa pag-receive ng Eucharist. No, fasting. Tapos, till 1 hour, ano pa ba, nakalimutan ko. Tapos, punta ka na ng misa, abis ka na. Kailangan, mga, hindi ka malilate sa mass, mga 15 minutes, gano'n. Before mass, nandoon na. Kasi, diba, yung kailangan maabutan mo yung sa umpisa. Tapos, pagkatapos nun, diba, susunod agad yung inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Yun, ako'y nagkasala. Yun. Na doon, napapatawad yung ating mga venial sins, yung mga maliliit nating kasalanan. So, kailangan maaabutan yun. Kung pwede nga, yun nga, basta mga 10-15 minutes before mass, andoon ka na. Tapos, diba, yung pag inaamin ko, diba, yung mga matatanda, dito, may nagkasala sa isip, ganito, diba, sa isip, salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, ka, para yung, parang heartily ka na nagsisisi, heartily ka na nagpipray, diba, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko, ako ipanalangin, diba? Ayun, tapos ang misa ay nahati sa dalawa, liturgy of the word at saka liturgy of the Eucharist. So, dito tayo sa liturgy of the word. Alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay buhay? Diba? Na tingnan nyo, diba, pag mag-aano na ng gospel, hinahalikan pa ng kung gaano yung reverence, because it is the word of God. Yung reverence ng mga priest, diba, halikan pa yung Bible bago babasahin, diba, bago yuyuko pa, halikan pa uli, before at after. So, ang salita ng Diyos ay buhay. Anong ibig sabihin? Buhay dahil ito ang salita na buhay na sa buhay natin, parang maagapay sa buhay natin. Diba, kung ano yung mga salita ng Diyos, parang guide natin, ganon. At saka, yung pagtumimo sa kasi natin, sa puso natin, diba, hindi tulad nung sa mga school, diba, pagka kapisado mo, after ng mga ilang wala na, diba, pero hindi, ang salita ng Diyos nandiyan, tapos nagmimisa ka, nabubuhay siya, nai-apply mo sa araw-araw na buhay. Tsaka, diba, pag naalala mo, o ganito yung ni God, ganito ang sabi niya, diba, nai-apply mo. So, tsaka buhay siya na talagang
gagalaw sa buhay mo. Yun, kaya siya buhay. Tsaka yun nga, pag kailangan na ano mo, dahil pag lagi ka nagsisimba, so, lumalago. Ganon. So, yun. Tapos, so, nandito naman tayo sa liturgy of the word. Uy, kailangan ha, attentive ka. Umpisa pa lang. Yung entrance pa lang, kakanta ka na ha. Kakanta. Tapos, sasagot sa mga ng pare, sumayo ang Panginoon. Sasagot. At sumaiyo rin. Diba? At sumaiyo rin. Diba? Buong paggalang. Tapos, yung pasalamatan natin ang Diyos, kailangan nakabaw ka. Siyempre, pasalamat. Diba yung mga Japanese, nagpapasalamat. Salamat. Pasalamatan natin ang Diyos. Diba? Ganon. Tapos, kakanta ha. Kakanta ng papuri. Diba? Kung may papuri. Tapos, yun. Tapos, syempre, uupo. Buong galang kang kikilos doon. Tapos, ito na tayo sa Liturgy of the Eucharist. Alam niyo ba? Diba, ang Eucharist is nagiging pag tinaas ng paring ganon. Diba, nagiging body and blood ni Christ. Alam niyo ba na ang nag-aalay din ay si Jesus. Yung pare, nagiging kaisa niya, nagiging si Jesus. Kasi ang mga pare ay alter Christus. Sila ni Christ. Kung mababasa nyo sa diary ni Sister Faustina, yun, na yung pare, nawala sa paningin niya, at naging si Jesus. So, siya ang alay. Siya ang tupang inaalay, diba? At siya rin ang nag-aalay. O kasi alter Christus. Tsaka diba yung sabi yung sa diary ni Sister Faustina, sabi si Angel, pwede bang mangumpisal sa'yo? Tapos sabi ng Angel, mga pari lang. Mga pari ang ang makakagawa lang nun. Kasi sa kanila, ibinigay ni Jesus ang authority. Yun nga, ano ba yung na kung may anghel at isang pare, saan ka magbabaw kaagad saan ka unang magbabaw? Sa anghel o sa pare? Sa pare. Because sila ay alter Christus bago sa anghel, di ba? Yun ang secret nun. Yun, di ba? Si Jesus ang nag-aalay. Si Jesus ang inaalay. Yun, kaya ganun ka-importante ang misa. O kung na-observe nyo, yung 1 oras na misa, pagkatapos, solve na, di ba? Masaya ka na, happy ka na, di ba? Na mo na, nakapag-alay ka na, gano'n. Yun, tapos, sa mga sagot, di ba? Yung pasalamatan natin ng Panginoon. Anong gagawin, di ba? Salamat, ganun lang. Siyempre, salamat sa Diyos, magbabaw. Bilang pasasalamat ng mga Japanese. Thank you. Mas, ang bow, mas mababa ang bow, mas mataas daw ang reverence. Ganon.
Ganun yun. Tsaka kung pwede, syempre sa altar, pagka, ano mo, yung genuflect, diba? Ayun. Tapos, ayun na, no? Pipila ka na sa communion. Ay, ano pala, diba? Hindi na tataas yung pare. Taas. Anong sasabihin pag tinaas ng Holy Eucharist? Bawa, this is my body and blood. Ngayon, ang gagawin mo, titingnan mo, kasi si Jesus yun. Yun ang miracle. Araw-araw, naghahanap ka ng miracle. Ayun, nandoon. Diba? Nagiging body and blood. At may mga ano, diba, yung Eucharistic miracles o research. O, ba't hindi mo papaniwalaan yun? Diba? Diyos nga, diba? Ba't hindi niya kayang gawin na i-turn yung bread sa body and blood? Diba? Because He is God and He can do it. And you believe. Kasi, diba sabi yung kay Tomas, diba sabi, hindi siya naniwala na nabuhay na si Jesus. Na hanggat hindi niya na hawakan ng mga sugat ni Jesus, hindi siya maniniwala. Sabi niya, mas mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakita, di ba? Yun. Kaya believe within in your heart, di ba? Tsaka yun nga, may mga patunay naman yung Eucharistic miracles. Tapos, pag nakataas na yung body, yung ostya, ang sasabihin mo ay, my Lord and my God. Yun, dinideclare mo sa sarili mo na si Jesus ang iyong Diyos. At tsaka, rin, syempre, my Lord and my God. O, kung gusto mo, I love you, Jesus. Mga ganun, we praise you, we bless you, we love you, we adore you. Ganon. Because it is Jesus. Papaano mo sa Kanya yung pagmamahal mo. Ganon din sa kalis, yung blood naman, this is my blood, diba? Sabi niya. Ganon din. Kasi yun ang sinabi ni Tomas nung nung nakita niya si Jesus, my Lord and my God. So, ganon, my Lord and my God, i-declare mo na siya ang iyong Diyos, no? At naniniwala ka, you believe. And, declare mo, love mo, diba? I will love you, ganon. At saka, bakit na ganon? Bago pa ibaba ng pare yung Eucharist, magbabaw ka na, ganon, with all reverence. With all reverence due to God, diba? Kasi siya ang God. Tsaka, sa laki ng hirap sa'yo, diba? Para masave ka. Ano bang mo? Kahit ba isang thank you, nakasabi ka. Diba? Sa dami na naubusan siya ng dugo. Yun ang ipinamatay niya para masave ka. May isang thank you, wala ba? O, diba? Thank you, Jesus. Mga ganon. Habang nakataas yung yung ostya. Tapos bow. Ganon. With all reverence. Yun. Tapos, kakanta. Sasagot, diba? Reply. Tapos, bawa. Yun, sumayin ng Panginoon. Tapos, peace. Bibigay ng peace. Diba? Bawa, peace with you, diba? Tapos, kordero ng Diyos. Ang kordero ng Diyos, importante yun.
So, yung iba, kordero ng Diyos na, peace video pa rin, nagkikis pa. So, we give the proper, reverence. Kordero ng Diyos, ito, di ba? Kordero ng Diyos. Di ba yung mga matatanda, lola? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Attentive ka na pag sinabing kordero ng Diyos or kakanta ng kordero ng Diyos. Ang hands dito. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, di ba? Oh, may nagmamakaawa ba? Nakitingin sa hindi, di ba? Dapat with all reverence, kordero ng Diyos within your heart. Maawa ka sa amin. Tsaka, yun, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Nakiusap ka. Diba? With all reverence, with all your heart. Ganon. Hindi yung, dapat, pagkatapos ng peace video, yun na, di kordero ng Diyos. Tapos, ipipilan na. Ngayon, sa pag-receive ng Eucharist, edi pipila ka na. Ang pagpila daw para kang yung sa prosesyon, di ba? Yung talagang buong galang, buong na nakapila ka. Hindi na siguro may makita kang kakilala, smile no, ganon. Pero yun nga, kailan nakapila ka ng maayos. Tapos, para makapagbaw ka, yung kasunod mo ay yung nasa harapan mo. Pag itinaas ang tinaas niyang ostya, tapos edi nasa harapan mo yun siya, magbaw ka na doon para pag alis ng kaharap mo, ng nasa harap mo, mag-aano ka na, magre-receive ka na ng Eucharist, nakapagbaw ka. Ganon, di ba? Bago mo, yung nasa harapan mo pa lang, siya ang nagre-receive, tinaas sa kanya, mag-ano ka na, parang magbigay galang ka na. Yun, tapos, receive mo, step to the side, one step to the left, to the right, or one step to the left, depende kung saan ka mag-exit, kung saan kung nasa left side ka, kung nasa right side ka. One step, tapos subong ostya, tapos tsaka ka uli doon ka na mag-pray sa sa upuan mo, sa luhuran, ganon, kung luluhod or basta with all reverence. Yun, tapos na, nakaano ka na. Ngayon sa naman, exit naman. Pagka sabi ng pare, tapos na ang misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Aalis na ba agad? Hindi pa. Diba? Hindi pa. Kasi, stand ka pa doon, tapos, ikikis pa ng pare yung table, yung yung altar, kiss pa siya doon. So, pag kiss niya na altar, baw kang ganon. Tapos, iikot siya. Mag-genuflex siya. Pang exit. Hintayin mo yun. Pag nag-genuflex siya, sabay bow na mas mababa naman. Bow. Hintayin mo exit. Bakit? Alis ka, iiwanan mo si Jesus ang loob pa. Diba? Alis ka kaagad. Nagmamadali ka. Kung pwede nga, stay ka pang konti, diba? Yun. Tapos na. Ganon, yung sa exit, di ba, may salamat sa Diyos, tapos yung iba alis na. No. Hihintayin mo ang exit.
tapos exit na hanggang makaalis ang pare. Sasabay ka sa niya, paghalik sa altar, tsaka pag genuflect pa exit. Ganon. Tapos nun, tsaka ka pwedeng umalis or di ba, ano ka ano ka ng holy water or pipila ka para sa pare, magbibless, ganon. Kasi ano yon, dahil syempre nawakan niya yung Eucharist, kaya yung hands ng Father. Yun. Okay na. Salamat sa Diyos, diba? Ayun. So, yun ang topic natin ngayon. Sana may nakuha kayo, tsaka yun nga, yung proper reverence para sa Holy Mass. Dahil yun ang alay para sa ating kasalanan. Tapos, pwede mong doon, andun kasama na, diba, yung para sa mga departed, lahat na sa mga petitions, andoon na. So, iaano mo ngayon yung mga prayers mo, lalo doon sa pag-aalay, doon, tapos, yun, as we go on, we learn, diba? Yun na lang muna tayo. God bless.